Super Prince, siya ang mid lane ng Onyx PH. Ginamit niya si Luigi laban sa Echo sa MPL Philippines Season 13. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong item at emblem ang gamit niya kay Luigi para sa kanyang full build. First item, Magic Shoes, Enchanted Talisman, Glowing One, Divine Glaive, Holy Crystal, and Winter Truncheon. Para naman sa kanyang emblem, gumagamit si Super Prince ng Mage na may Rapture, Wilderness Blessing, and Lethal Ignition. Narito ang highlights kung paano niya gamitin si Luigi sa MPL Philippines Season 13 regular season. Is still the Lord taking down part the side of Echo, pero makakuha pa ata sila ng mga tore dito. Onyx Philippines trying to scrap what they can after losing that objective. Saan ang galing yun? Oh my goodness! Another play para sa Onyx. Alam nila na nandun nakatutok yung camera. Wala namang nakaharang sa kanya, pero si Jem ngayon ang mauuna. Oo, pero naramdaman na, nakita na dito, naka-Indy, nag-rock. Medyo Escalera? mapapaikot dito mga players ng Echo, habang yung Lord ay hindi pa rin nare-reset. Pero one charge na ito, tatamaan dito ni JP. Pero yung ala siya magiging target, napakagandang duality. O, pinapakita dito ng Onyx. Samawa ka ng final slash, habang si Sanji na doon sa may matalikod. At sinusunog na nga ata ni Keller, pero hindi sapat yung lifesteal niya. At yung Lord ngayon ay bumababa pa rin. King Kong nasa harapan na. Mare-retreat niya kaya to. And that is the Lord secured by King Kong at si Sanji. Sanji! Napapenlock na. Pero meron pang Winter Truncheon, labanan ng isa sa mga pinakamagagaling ng mga mages dito sa ating bansa, Super Prince and Sanji. Sanji. Yeah. Ang maganda, isa pang malupit doon, yung dalawang roamers, pare sila ng idea. Sabay sila nag-conceal. Kaso pagdating nila doon sa clash, parang si JP, ay teka, di ito yung target. Wow! Kaya nila doon, ay teka, di ito yung target. May bagong strat. Nakita mo yun, Midnight? Hindi ko nakita, nag-i-explain ako eh. Nag-BMI siya, tapos pinadala siya sa ibang lane, pinush lang, tapos nag-BMI pa ba? The longest BMI in history. Sabi ko sa inyo, Onyx Philippines, they do have Ayan some na, sort naman. of... Ayan na naman. oo. Grabe. Oh, balik. Ang daya nito, hindi men. abo. Yay! Alam mo yung si Claude, split pusher na nga. Ito, the global split The push. globe. Pero, yeah. Buti na lang, translate mo kasi hindi ko rin alam ang Uy, ibig sabihin nagpakita ng Valentina. RTO. Pero Escalera, naka-conceal. Okay, mawala dito na pinag-armor si Sanford. Flicker deck ginamit na niya, pero si Kelra nangalahati agad yung buhay. Sanford the meron ng duality. immortality, habang si JP ay meron ding immortality. Subuhin na ng mga players dito, meron ding Kelra! pressure play. Kelra sa iba na likod. Kelra sa harap. Tapos siya pa rin sa likod. That is gonna be a kill para dito sa side. Pero ang una! Kelra with a 1v1. Meron pa yung immortality. Pero Carl TC, niyang-nerd na niya. Oh my pero yun na goodness. nga, si Kelra na nga yung umarap. Si Kelra pa yung lumikod. Hindi mo na alam kung ikaw ay Echo, sino ba talaga dedepensa at sino ba ang pinaka-target nila. The magic trick. Minagic ng Onyx. Ang bilis ng targeting ni Super Prince. Ayan na. Tower lock ang gusto na mangyari. Ay, si Escalera, pero sabi niya, uy, walang minion dito, pero yung nga lang si Cartesian na lang nga pala ang natitira. At merong immortality, may ginamit pa dito with the Truncheon, pero meron minion wave. Ang Onyx at gumana ang Magic Tricks. Game number 1 para sa mga Sonics. Taba nung utak. Oo, ang lawak. Peto na. Super Prince. Super Prince. Super Prince with the super plays. Kakaiba. Ginawa niyang EG boy si... Okay. Ginawa niya Eternal Guard yung Ginawa niyang Dexter niya si Claude, men. Ganong kalupit. Kung ang IQ ng regular na tao ay 120, 1,000 kay Super Prince. Kung si Claude may Dexter, si Super Prince may Kelra. MVP performance mula sa mage ng Onyx. 508 on the KDA, kill participation of 87%, hindi lang burst damage yung binigay niya rito, additional crowd control then from the dualities, and of course yung mga diversion plays, dito mo makararamdaman